OFW 101, complete guide para sa mga nais magtrabaho abroad. Kumusta guys? Welcome back sa channel. Ako si Mirasol Sibayan Cacho at today, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng kailangan mong malaman para maging isang OFW. Kung pangarap mo rin magtrabaho sa ibang bansa at gusto mong maka-idea kung paano ito gagawin, well, this video is for you. OFWs o Overseas Filipino Workers ay malaking bahagi ng ating ekonomiya at may mga proseso silang pinagdadaanan bago makarating sa kanilang destinasyon. Kaya kung gusto mong magtrabaho abroad, stick around dahil may mga importanteng tips at step-by-step guide ako na siguradong makakatulong sa iyo. Kung ready ka na, let's go! Ano ang OFW? Ang pagiging OFW ay hindi lang basta pagtatrabaho sa ibang bansa. Kung ikaw ay isang Pilipino na nagtatrabaho sa abroad, ikaw ay isang OFW. Mahalaga ang role ng OFWs sa ating ekonomiya dahil sa kanilang mga remittances na tumutulong sa kanilang pamilya at sa buong bansa. Kung bakit maraming nagiging OFW. Maraming dahilan at isa rito ay ang kakulangan ng sapat na oportunidad ng trabaho dito sa Pilipinas. Madalas mas mataas ang sahod at mas marami ang benefits sa ibang bansa. Pero sa kabila ng lahat ng benepisyo, hindi rin ito biro ang proseso at mga requirements na kanilang pagdadaanan maging isang OFW. Kailangan mong pagdaanan ang mga legal na hakbang at siguraduhin na lahat ng papeles mo ay maayos para hindi ka ma-scam at maayos ang iyong trabaho abroad. Bakit nais magiging OFW? Bakit nga ba maraming Pilipino ang gustong maging OFW? Ang sagot ay simple, dahil sa mga opportunities na matatagpuan nila sa ibang bansa. Una, marami ang nagiging OFW dahil sa kakulangan ng trabaho dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mas madali kang makakahanap ng trabaho, lalo na kung may skills ka na hinahanap sa ibang bansa. Pangalawa, isang malaking dahilan ay ang mas mataas na sahod. Kung sa Pilipinas, ang minimum wage ay hindi kasing taas ng sa ibang bansa, sa pagiging OFW, makakakita ka ng mas malaking sweldo na pwedeng makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya mo. At pangatlo, may career growth na makukuha ka sa mga trabaho abroad. Ang pagkakaroon ng international experience at pag-enhance ng skills ay makakatulong sa iyong future career. Kaya napaka-beneficial ng pagiging OFW. Ngunit kailangan mo pa rin maghanap at magsaliksik ng mabuti bago umalis. Mga legal na kailangan at dokumento.
Ang unang hakbang sa pagiging OFW ay ang paggawa ng mga legal na dokumento. Kailangan mong magkaroon ng isang valid na passport na may visa ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ka umalis. Huwag mag-alala, madali lang kumuha ng passport sa mga DFA branches. Basta kumpleto ang requirements mo. Sunod, depende sa bansa na pupuntahan mo. Kailangan mo ng visa o work permit. Tiyakin mo ang visa mo ay naaayon sa trabaho mo at legal na entry sa bansa. Pangalawa, kailangan mong dumaan sa Department of Migrant Workers, DMW o POEA para sa verification ng kontrata. Importante ito upang maiwasan ang mga illegal recruitment. Huwag kalimutan ang Pre-Employment Orientation Seminar o POs. Sa amin noon ay PIDOS. Ang seminar na ito ay magtuturo sa iyo ng mga rights at responsibilidad mo bilang OFW, kaya't hindi mo dapat itong palampasin. Kapag kumpleto na ang mga dokumento mo, ready ka na. Paano makakahanap ng trabaho? Ngayon, paano ba tayo makakahanap ng trabaho abroad? Isa sa pinakamadaling paraan ay maghanap ng trabaho sa mga POEA, accredited agencies. Ang mga agency na ito ay niregulate ng gobyerno at may lisensya para mag-recruit ng mga OFWs. Kapag nakapili ka na ng agency, siguraduhin i-check ang kanilang accreditation sa POEA website upang makasiguro kang hindi ka maluloko. Hindi lahat ng mga recruitment agencies ay tama, kaya't ingat na lang. Kung medyo swerte, baka makahanap ka ng trabaho na hindi na kailangan pang dumaan sa agency at directly hired ka na ng employer sa abroad. Kung ganito, importante na ma-verify ito sa POEA bago ka magpatuloy. Huwag magmadali. Siguraduhin legal ang lahat ng proseso bago magsimula. Ingat sa mga scam. Maraming mga Pilipino ang nagiging biktima ng illegal recruitment. Kaya't napakahalaga na maging maingat sa mga scam. Ang pinaka-obvious na tanda na may scam ay kapag hihingan ka na ng placement fee na higit pa sa 1 buwan na sahod. Dapat may malinaw ang lahat ng mga terms at conditions sa kontrata na ipapakita sa iyo ng agency. Kung wala kang nakikitang kontrata o kaya may mga hindi maipaliwanag na fees, magduda ka na. Huwag magbigay ng pera sa mga hindi kilalang tao o sa mga agency na walang sapat na dokumentasyon. Siguraduhin mong authorized ang agency at may license sila mula sa POEA. Maging mapanuri at huwag matakot, magtanong, mag-research at humingi ng opinyon sa mga eksperto. Ang pag-iingat ay mas makabubuti para sa iyong kaligtasan.
sa mga seminar. Kapag maayos na ang iyong dokumento, kailangan mong dumaan sa ilang mga mandatory seminars bago mag-depart. Una na dito ang Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Dito ay tuturuan ka ng mga importanteng impormasyon tungkol sa iyong rights, safety tips at mga pangkalahatang impormasyon na kailangan mong malaman bago ka umalis. Kasama na rin dito ang OWA Membership Orientation kung saan matututunan mo ang mga benepisyo at mga programa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga OFW. Mahalaga ang mga seminar na ito dahil hindi lamang ito magbibigay sa iyo ng impormasyon, kundi tutulong din sa iyo na maging handa sa anumang hamon na maaaring kaharapin mo sa habang nagtatrabaho abroad. Bago ka umalis, siguraduhin tapos na sa mga ito. Magparehistro sa embahada. Isang importanteng hakbang kapag dumating ka na sa iyong trabaho sa ibang bansa ay ang magparehistro sa Philippine Embassy o consulate. Kailangan mong i-register ang iyong pangalan para kung magkaroon ng anumang emergency, madali kang matutulungan ng embahada. Makakatulong din ito kung may mga legal na issues o kung mangyari ang isang emergency tulad ng natural disasters o political unrest. Hindi lang ito para sa iyong safety kundi para rin sa iyong peace of mind. Kapag na-register ka, mas madali kang makakakuha ng tulong at suporta mula sa gobyerno kung kinakailangan. Ang embahada ay ang iyong kaakibat na partner sa pag-aalaga ng iyong welfare habang ikaw ay abroad. Alamin ang iyong mga karapatan at benepisyo. Bilang isang OFW, may mga rights at benepisyo kang makukuha. Una, may access ka sa OWA membership na nagbibigay ng social welfare services, insurance, at ang mga loan programs. Ang PhilHealth coverage mo rin ay magbibigay sa iyo ng health benefits. Hindi lang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga dependents mo. Kung magkaroon ka ng mga legal issues, mayroong mga programa ang gobyerno upang magbigay ng legal assistance sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa iyong journey. May mga taong mag-aalaga sa iyo at magbibigay ng suporta, kaya't siguraduhin gamitin ang mga benepisyong ito. Mahalaga rin na alam mo ang iyong mga rights sa ibang bansa. Hindi lang basta trabaho, kundi magpapahalaga sa iyong kalusugan, seguridad at katarungan.
bansa. Ayan, guys, tapos na ang step-by-step guide ko sa pagiging OFW. Hindi ito madali, pero kung sundin mo ang mga tips na ito at maghanda ng mabuti, tiyak magiging successful ka sa iyong journey abroad. Kung may mga tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Good luck sa iyong journey, sa iyong OFW journey. And magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Paalam! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.